Hi guys! Welcome back po sa Tarot Page Philippines. This video, gawin natin yung weekly horoscope for May 17 to 23 para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Libra. So, bago kayo, subscribe, like, and share. And invite ko rin po kayo na click ng join button sa baba para maging member. And magkakaroon kayo access sa ating mga extended readings. Ayan. And yung tandaan lang po na yung readings, they are for guidance purposes, using free will wisely. At kung kailangan nyo magpa-schedule ng private reading or spellwork, send lang po kayo ng message sa ating Facebook page and may admin po na tulong sa inyo. At kung gusto nyo mag-donate, pwede nyo po gamitin yung thanks button sa baba. Ayan, nagiging cat food nila. Ayan. And welcome to the family, Mira. Ayan, may bago tayong rescued cat. Hindi pa siya tanggap ng mga nilamigay eh. Pero, work in progress naman. So, Libra, kamusta ka? So, we have here is the Two of Cups and round and round. Okay, so, alam mo yung sabi nila minsan, di ba, contentment kailangan nyo sa buhay. Pero, in your case kasi ngayon, ang contentment is, sabihin lang natin na, ano ma siya? Medyo nagiging problem mo na siya. Kasi minsan, pag sobrang na kontento na, hindi na natin nakikita yung ibang needs natin. Hindi natin nakikita na may mga improvements na kailangan palang bigyang pansin. So, contentment is good because paraan yan para ipakita natin yung appreciation natin sa mga natatanggap natin. However, if andun yung punto na hindi naging kampante na tayo doon and we lost yung tinatawag na progress, yung pag-unlad, ayun, nagkakaproblema na doon. Kasi yung desire for something better, yun yung tutulong sa atin para maghanap ng or mag-engage tayo na maging better tayo, maging stronger tayo. Yung mga tipong, ito yung mindset na dito na ako pinanganak, dito na ako masisigpay. Yun. So, medyo, yun yung kailangan natin na mawala. Yun yung isa sa struggle na hindi tayo pwedeng mag-stay doon. Oo, enjoy natin yung pinaghirapan natin, enjoy natin yung binigay sa atin na blessings ng universe. Pero, andun kasi there will always be something better. Lagi may nilalaan na universe, something bigger, something great. So, andun yung punto na huwag kang masanay na ito na meron ka. Crave for life, crave for more. Kasi, even in biblical context, di ba, progressive. Nagsimula nagkaroon ng Old Testament. Tapos, in-improve sa New Testament. Then, doon sa pagdating ng Holy Spirit in the book of Acts, Acts chapter 2 ba yun? Or chapter 5? Acts chapter 2 yun eh, yung Pentecost. So, pagdating doon, nag-improve lalo. And continuous pa yung improvement na ginagawa ng God of the Bible. So, ganun din yung sa atin. Huwag tayong makontento. There will always be progress. Kasi, kung ang take ko dyan, titigil lang yung progress natin, yung growth natin, yung pag-unlad natin, kapag wala tayo sa mundong ibabaw. That's why, di ba? Continuous learning. So, yun yung challenge na universe. Huwag ka masyadong maging makontent doon sa kung ano meron ka. This is contentment versus progress. So, ito yung target side ng universe ngayon. Now, yung crossing mo kasi, we have here the devil and all that glitters. Lagi gets ko naman. Kasi, di ba, pag may pagbabago, medyo ang hirap sumabay. Kasi ang daming adjustments, ang daming changes, ang daming i-consider. Kumbaga ma-destruct talaga yung normal na cycle natin. But, ito yung maganda kasi, sometimes, yung sa progress nga, nagkakaroon ng better things. Sipin mo na lang yung, higad. So, yung caterpillar pala. Sorry. Masama kasi paramdam ko. So, yung, sa caterpillar, kung hindi niya pipiliin yung progress, hindi siya magkakaroon ng cocoon. Na, eventually, yun yung tutulong para maging maganda siyang butterfly. And in this progress, hindi lang naman si butterfly yung nag-benefit. Siyempre, andoon na, ilam naman natin yung elementary science tayo,
na sila yung tutulong para magkaroon ng pollination yung mga bulaklak, which in turn, nagpapadami ng halaman, which in turn, nabibigay sa atin ng pagkain, oxygen. So, chain reaction yon. Same thing then with you. Wag mo, although yes, you have this, but go higher, be better. Kumbaga, go from being too contented, go to on sa change. Kasi andoon yung point na hindi lang ikaw magbe-benefit nito sa bandang huli. Hindi natin kasi masusukat ano yung ripple of effect na katapat nun. Parang yung mga nagsimula ng negosyo, challenge yun, changes yun sa kanila. Pero nung lumago yung negosyo nila, sila naman ngayon naging daan para yung iba naman tao, meron magkaroon sila ng kabuhayan. So, hindi nila inisip yun eh. Pero, eventually, part na siya ng plano universe. So, hindi lang ikaw yung mabibless dito eh. Actually, madami maybe hindi lang within your circle eh. Baka outside your circle na hindi mo inaasahan. Because we have here for your, yung desire card mo, si 5 of Wands, tsaka the Fates. Parang, handa lang kasi na, of course, nakakatuwa no, hindi pa rin mawala sa heart mo. Gusto mo mag-build ng something better. Mag-build ka ng something new. Mag-build ka ng something na maglalas. And that is a good desire para sa akin. Kasi andoon na, deep inside pa rin naman, siguro on a logic perspective, Libra, goods ka na eh, kung tutuusin. Okay na yan. Kahit wala na, parang, yes na yan. But, a part of you, yun nakatagong part mo, sabi ng 5 of Wands, is gusto mag-build na something, gusto mag-expand, gustong mag-grow, gustong mag-reach na mga higher levels, gusto magkaroon ng mga bagong experiences. And this is, yun yung tinitrigger sa'yo na universe right now. Ito yung ino-open sa'yo. So, it will be a wise move. Maganda siyang gawin na go with the flow with that. Wala namang masama na makontento tayo eh. But, always open yourself to the positive changes na nilalaan ng universe. Now, sa foundation mo kasi is the Serendipity and 3 of Swords. Okay, so some of you guys kasi nandun na nag-concern kayo na paano, kasi before nagkaroon naman ako ng mga issues na hindi naging maganda yung mga decisions ko. Hindi nagkaroon ako ng, kumbaga, I learned it the hard way. Andun umabot na nagkamali, dadapa, bumangon, naglinis ng sugat. Part siya na process natin. At ito yung hidden wisdom na hindi mo napansin. Nung time na nagkamali ka nun, immature ka pa, mahina ka, sabihin natin, bata ka pa, wala ka pa masyadong alam. Pero ngayon, kukumpara natin ang oras na nagkamali ka nun versus panahon ngayon. Alam mo na kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin, mga dapat at hindi dapat sabihin, mga taong dapat at hindi dapat lapitan, dikitan, emotions sa kailangan entertain. Nag-mature ka. Yun yung hidden wisdom doon, yun yung hidden blessing doon. May matutunan ka na nadadala mo hanggang ngayon. Kaya nag-iba na yung pamamaraan mo ng pagdedesisyon. Ngayon, use that as gamitin mo yung parang bilang tapakan mo, gamitin mo yun bilang way to elevate yourself. Use that to be a better, stronger, wiser version. Now, in your prominent past kasi we have here is Message in a Battle and the Ace of Swords. Well, sabi nga nila, the pen is mightier than the sword. Na ang salita masakit. A word can really destroy a person. Yung isang salita pwedeng either to build or destroy. Kaya di ba may passages sa Bible, the tongue has the power over life and death. May kapangyarihan ng dila. Kaya nga may sinabi si Jesus kay Peter nun eh. Whatever you bind in heaven will be bound on earth. Whatever you release on earth. Okay. Whatever you bound on earth will be bound in heaven. Whatever you release on earth will be released in heaven. Salita lang yon. And remember, in the Bible, in the book of Genesis, creation was through spoken word.
Yes, I understand na may mga tao na talaga nagpinilit na sirain yung dreams mo, i-deteriorate yung mga ginagawa mo. Andoon na talaga negative yung mga sinasabi. But keep in mind, may mga tao pa rin naniwala sa'yo. Don't let na mas magbigat yung weight ng mga sinasabi ng ibang negative versus doon sa encouragement na natatanggap mo. Huwag nating hayaan na mapahiya yung mga naniniwala sa atin. Patunayan natin doon sa mga nagsasabi ng negative na mali sila. Ito yung best response doon eh. Ipahiya mo sila doon sa mga outcome na gagawin mo. Because in the future na ikaw, may tayong magician and community. May promise naman ng universe na magbibigay siya ng mga individuals, mga tao na sabihin natin kapareho mo ng mindset, ka-level mo ng pag-iisip. Andoon na mga tao na driven and inspired sila sa mga bagay to be a better version, the best version of themselves. Kumbaga andoon na goal-oriented. Andoon na hindi na sila content, they're not contented with what they have. Andoon na may hunger sila for a better change. So, ito yung mga tao na ibibigay sa'yo ng universe to help encourage you. So, kalma ka lang. You're not alone, okay? So, guys, kung nakaka-resonate pala kayo sa reading, invite kita na i-click yung join button sa baba and be one of our members para ma-access nyo po yung ating extended readings kung saan mas malalim na po yung messages ng cards. Pero for now, let's continue muna yun sa reading mo. Now, for your physical environment, meron tayo itong 7 of Cups tsaka Treasure Island. Okay. Good thing na hindi ka nag-rush ng decisions mo din. Nakikita mo kasi parang ang daming options available ngayon sa harapan mo on how you will be able to expand, to be stronger, be a better person. But this is what the cards is saying then. Naman. Gamitin mo yung side mo as a Libra. Kung saan nagde-deliberate ka, binubusisi mo yung mga decision na pwede mong gawin. Pinag-aaralan mo kung ano yung mga next moves mo at ano yung pwedeng outcome. Now, instead, besides doon, hinihingi sa'yo ng universe, magtanong ka rin. Yung mga, I think it's the book of Matthew chapter 6 yata. Pero ask, it shall be given, seek, you shall find, and knock, a door will be open. Manghihingi ka lang naman ng guidance sa universe eh. Manghihingi ka ng direction, manghihingi ka ng wisdom mula sa Kanya. Hindi may pagkakait sa'yo yun. Actually, sa pag ginawa natin yun, it's a symbol of humility. And, God opposes the proud and gives grace to the humble. So, doon tayo kung saan kakampi natin ng universe. Now, in your emotional environment, meron tayong Page of Swords, tsaka To the Sea. Okay. So, there are still a lot of emotions na idinideal sa'yo. Andoon na, kasi na-deal mo siya on a intellectual level. Ibig sabihin, parang pinaunawa mo sa sarili mo, sa pamamagitan ng logic na meron ka, about what happened. Ano yung mga naging loopholes, mga naging concerns, yung mga naging ganito, naging ganito, yung parang eto yung nangyari. Kumbaga, naintindihan mo siya from this level. Pero kasi yung pains na nadala na itong mga mga taong ito sa'yo, na siguro hindi natin napapasin, it could have already caused us some trauma or trust issue. Yun yung kailangan ma-deal with. Now, of course, you have options na kung gusto mong kumuha ng professional help, which is good, or you can also ask the universe. Kailangan mo na matatouch yun para ando na it could be healed from the root itself. Kasi, di ba nga, words can cut real deep eh. Grabe yung, di ba, kaya kung mapapansin nyo, yung isang bata kapag ever since pag sinasabihan siya ng, sorry sa term, yung bobo, tanga, wala kang kwenta, nagiging reality nila yon. Yun yung nagiging paniniwala nila na ganun sila. So, andoon na, paglaki nila, naniniwala silang ganun sila.
Whereas sa mga bata na, of course, there's discipline, pero andoon na binibigyan siya ng affirmative words, mga words of encouragement, sila yung umaangat, sila yung nagiging better, they become stronger eventually. So, yun yung i-address natin. Yun yung kailangan mo ipa-address so that you can be stronger para mabawi, ma-heal yung tinatawag ng inner child mo. Yung hopes and fears mo is the Empress and New Life. Well, hindi naman para sa to, pero there are some of you right now na you feel na meron kayong longing for motherly love or siguro parang older sister na pagmamahal or yung parang granny, pagmamahal ng isang lola. Hino-hope nyo na maramdaman yun. Pero you know what? Ito yung nakakatuwa na gagawin ng universe. May tinatawag ako kasi na healing through others. Yung gusto mong maranasan yun, pero ang gagawin ng universe, ikaw yung gagawa nun para sa iba. Hindi naman kasi ibig sabihin lalaki ka, wala ka na hindi ka pwedeng maging motherly love eh. Tandaw na nag-work tayo sa energies. Meron tayong feminine and masculine energies. Pareho lagi. So, ikaw naman yung gagamitin ng universe to deliver that motherly love, that comforting love, that nurturing na pagmamahal sa iba. And since ikaw magde-deliver, of course, gagawin ng universe, ikaw yung dadaluyan. So, meaning, habang ginagawa mo yun para sa iba, you are actually experiencing it on your end muna. Healing yourself through others. Because in the future, na ikaw, meron tayong Queen of Swords tsaka si Chopwood. Ang dami sa inyo na you will actually first absorb this in a logical manner. Maintindihan niyo siya na intellectual. Pero from there, ma-absorb yun ng isip nyo at maiintindihan din siya ng heart nyo. And the changes na inaas nyo, ibibigay din siya. But what are those changes ba? So, i-pull natin sa iyo for your extended reading. So, to access extended readings po, you just need to click the join button sa baba and be a member. At may mga additional perks din po ito. And tandaan natin yung mga readings there for guidance purposes, use your free will wisely. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. And also, for private readings and spellworks, message po kayo sa ating Facebook page and an admin will help. And for donation na nagiging cat food neto, ang ating bagong baby, si Mira, just use the thanks button sa baba. Libra, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo sa extended reading. Mula po dito sa Dominican Hill, in Baguio City. Have a great day and I'll see you soon po.